kasi hindi ikaw yung nagpaputok ng baril. But then again, you are part of the plan as a conspirator, so you can be made principally liable. So, dati, So kung ano kumbaga may yung ginawa ng partisipasyon, ganun. namaril, ganun din yung sayo. So but then again, babalik pa rin tayo doon sa age of criminal liability. So kung ikaw is more than 15 years old and more than 15 to 18 years old, so you can be made criminally liable if you Okay, okay. acted with discernment. So yun na. Okay. Attorney, kung mapapatunayan, may matagal ng reklamo tungkol sa pagbabanta or bullying. Kasi lumalabas sa investigasyon ng PNP, nagudlot dito, itong dahil sa pagbabanta or bullying. So, bago nangyari ang insidente, maaari po bang magkaroon ng legal liability ang ibang individual, opisyal, o lalo sa mga school authorities? Attorney? Yes. So dito makikitaan mo na talaga na merong negligence on the part of the school. Kasi una, how come that this child or these children were able to bring yung mga prohibited, di ba, items in school. So how were they able to do it? Kasi alam naman natin na, di ba, mahigpit na pinagbabawal yan. So how come they were able to bring it in school? So may negligence on the part of the school that the school administration will be made they will be made administratively liable. So yun naman. But then again, while it is true na meron tayong naranasan na eto rin, paalala natin sa mga kabataan, while it is true na merong alleged to be na bullying on our part, so hindi naman ibig sabihin na you already have that license to kill another child or another children, di ba? So, mas mainam pa rin na we have to report these kinds of bullying. Yun nga, lagi nating pinapaalala kasi, yun minsan yung nakukulang sa ating mga eskwelahan na yung magpaalala na and of course when it comes to implementation, we are not so serious about it, di ba? Kasi kung meron ng bullying incidents with that particular school, so parang tayo kasi mapagpatawad tayo eh. So we try to bend the law. Kumbaga, di ba? Yun yung alam nating gawin. Na kung merong ganyang nangyari, hindi ba pwedeng patawarin mo? Kaya lang kasi yung pagpapatawad, minsan ang mind, hindi mind conditioning, yung mindset ng bata, para kasing, lalo kung hindi naman ipaliwanag sa kanya na yung consequence of hindi na paliwanag na pinatawad ka lang dahil nga for the sake na hindi na rin may istorbo yung inyong mga magulang dahil sa nangyari. So kung sakaling ito ay itutuloy, pwede mong ikakulong. So baka kung ganun ang paraan ng pag-explain sa bata, so pwede siyang matakot. Pero kung yan kasi it ended up as a compromise para hindi nalalaki yung problema. So kung hindi yan napaliwanag ng maayos doon sa bully, so malamang uulitin niya ulit. And worse, it will reach to the point na meron ng ganitong pangyayari, na meron ng patayan. Okay, so yun naman yung nakikita ko dyan. That is just my yun lang yung nakikita ko tungkol dyan. Kasi we have experienced that before. Minsan kasi, siyempre, lalo na, kasi siyempre kung meron ng meron na kasing bullying incident na ginawa ng isang bully, so supposed to be yan, pwedeng suspend yung bata, pwedeng expel yung bata, but then again, it will end up into a compromise. And ang alalim na nga ng ginawa, meron ng pananakit na ginawa ng bata na yan.
So dapat, yung karapat-dapat na parusa pa lang doon sa ginawa niyang pambubuli, kung it will result to the expulsion of that child, that should be done by the school. Kasi ang ending minsan, pinag-uusap-usap and then nagpapatawad, good thing kung it will stop from there. Pero ang nangyayari kasi dito sa Pilipinas, sa pagpapatawad minsan, lalong tumitigas yung ulo ng bully. So, and of course, it reached to that level na meron ng patayan. So, syempre kung yung bata naman na bully, yung bully mismo, yung nang napatay, di nawalan na siya ng buhay. Nandama pa siya. Kasi yung biktima niya, magkakaharap pa yan ng kaso. So, nagkapatong tuloy yung problema dyan. So, paalala lang na sana kung merong mga ganitong issue of bullying, we take it seriously at the school level. So, pag may nag-report, dapat seryosohin yan. And of course, I think ang worry kasi ng mga teachers minsan is that might affect their performance in the school kung merong report ng bullying. So sana pag-isipan din yan na tanggalin yan sa guidelines ng performance evaluation para hindi rin matakot yung mga teacher or the teachers will not hesitate to report or the teachers will not hesitate to make a report in relation to bullying. Okay, attorney, once again, maraming salamat na naman kasi sa oras na binigay po din sa Bombo Radyo Lawag, Attorney Elrinio Kid Castro. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, attorney. Welcome, sir. Okay, yan na po ni Attorney Elrinio Kid Castro. Papaya po itisang unyang bayan dito na Yili Tinavera ken nagdama po nga criminal provincial